Okay guys, ngayon ipapakita ko sa inyo yung tatlong klase ng mga earrings ko na collection. So ayan. So ito ay pina-appraise ko na itong mga 'to. So yung nakikita natin, ayan siya yung pinakamaliit, yung number 1 talaga yung balls, ay yun ang tinatawag natin na 24K or yung tinatawag nating Hong Kong gold. Tapos yung sa gitna naman, yung may flower, yan ang tinatawag nating Saudi gold na 21 karat. Tapos ito naman yung parang pamaypay na pangatlo ay yan ang nakuha kong 23 karat na earrings, no? Yan ang naman ang tinatawag nating Thailand gold. So, ayan guys, no, pinagtabi-tabi ko sila. Yung isa, yung balls, 1.5 grams. Tapos yung pangalawa, ito, 1.5 yan, yung balls. Tapos, ayan siya. So, medyo makita natin na medyo matingkad talaga siya, no? Kasi pure talaga siya kasi nasa 24 karat siya or yung tinatawag natin na 999. So, ito naman ang 23, no? 23 karat ng Thailand. Ayan siya. Medyo matingkad din na pagka-yellow. So, ayan siya. Ito ay, ang timbang nito eh 0.9, no? 0.9 grams. At ayan siya, ang likod niya. Wala talaga siyang stamp, no? Yan ang Thailand, no? Yan siya. Wala talaga siyang stamp na 916 or 750, ganyan. So, ayan. At ito naman ang sa gitna. Yan ang tinatawag nating Saudi gold. Pero itong Saudi gold na nabili ko na earrings, parang hindi ko rin siya nakikitaan ng stamp or yung tinatawag natin na parang sign nila, no, sa paggawa. Kasi dyan nila malalaman kung saan gawa ang isang ginto. So, ito parang maano lang to na design. Parang ginuhit-guhit lang na flower, no? Ayan siya. Parang wala akong nakikita dito na signage or hallmark or tags, no? Ayan siya. So, very important talaga yun guys, no? Pag nagbili kayo ng ginto, yun ang i-make sure nyo talaga na meron talaga siyang stamp or yung tinatawag natin na hallmark. Kasi yan din ang yan din ang isa sa mga criteria, no, para makuha ka agad yung Cebuana. Based on my own experience, yung Cebuana, kasi dati na-try kong isanla yung Thailand gold na walang stamp, ayaw nilang tanggapin. Pero sa Palawan, kahit ano naman tinatanggap nila basta as long as gold po ang item, tinatanggap po nila at mataas din po ang tanggap sa Palawan Pawn Shop at hindi mataas masyado yung interest, no? Ako naman ay hindi naman talaga ako super expert sa pagdating sa mga sanla-sanla na yan. Pero based on my own experience, no, yun ay sinishare ko sa inyo. So, ito naman, binili ko to ng 24 karat na 1.5 grams, no? Sobrang liit niya, pero 1.5 grams yan. 1 gram and 0.5, no? Ayan siya, may markings siya. Nakita nyo ba yung markings niya? Why eh? Ayan siya. Para siyang, ayan, parang letters na parang Chinese character kasi ito ay galing Hong Kong. Yun lang talaga ang disadvantage ng Hong Kong or 24 karat kasi mabilis siyang natutupi or nade-deform, no? Kasi sobra na talaga siyang pure. Tapos, nung binili ko siya, wala siyang pakaw. Plastic. Ewan ko lang kung tatanggapin siya kung sa sanlayang item na yan since na wala siyang pakaw. Hindi siya guys so, ayan siya. Yung pakaw niya ang nakasama ay anong tawag siya yung aking mga collections, no?
So, sana may natutunan kayo sa aking mga naikwento sa inyo, no? Ayan siya. Ayan ang sinasabi ko sa inyo na markings. So, dyan yan makikita. Ito, 750 kasi 18 karat. Saudi gold siya.